Isang public consultation ang isinagawa sa lungsod ng Davao kaugnay sa elektrisidad. Narito ang ulat ni Vicky De Guzman ng PTV Davao. Ginanap ang ikalimang konsultasyon sa publiko hinggil sa kanilang mga kaukulan sa planong pagpapatupad ng Interim Mindanao Electricity Market. Dinaos ito nitong araw na nagkaroon ng humigit 100 partisipanteng stakeholders. Dito na pag-usapan ng mga detalye sa kasalukuyang sitwasyong demand at supply ng kuryente sa Mindanao. Rin sa konsultasyong ito ay ang mga iba't ibang kaukulan ng publiko sa IMEM at upang malaman ng publiko ang magpapabuti sa kasalukuyang sitwasyon sa supply ng kuryente. Ayon kay Attorney Josefina Asirit ng Department of Energy, ang demand at supply ng kuryente sa Mindanao ay tama lamang kung ang mga planta ay maayos na gumagana. At kung may isa man lang ang pansamantalang tinigil sa kadahilan ng inaayos ito o pinagpabubuti ang operasyon, ay magkukulang ang supply. Dagdag pa niya, kinakailangan nila ngayon ng isang reliable source ng kuryente na maaaring gamitin sa mga panahong ito. We know that the Mindanao grid has been experiencing a shortfall in the supply as it is available to meet the demand for power in Mindanao. But nakita rin kasi natin na meron namang available capacity pero hindi nga lang siya for public consumption. Ang tawag po dito, embedded generator. Ito po yung mga generator o yung pwedeng mapatakbo ng kuryente na pag-aari ng mga pribadong mga sektor. Pero hindi po siya binibenta para sa pangkalahatan. So ang hinahanap po natin is a kind of mechanism to be able to put in and establish a market, parang merkado, para doon nila dadalhin yung kuryente na pwede nilang ibenta para magamit ng hindi lang dun sa lugar nila or para sa sarili na nila, pero mapakinabangan din ng iba na nangangailangan. Sabi naman ni Romeo M. Montenegro ng Mindanao Development Authority, ang IMEM ay bahagi lamang ng mga proposals na nagpag-uusapan para sa patuloy na pagsasaayos ng sitwasyon ng kuryente sa Mindanao. Actually, these are different proposals. One proposal that is now being pushed ahead, and in fact, this is the second leg of consultation done by DOE, itong Interim Mindanao Electricity Market. Dagdag pa niya, handa namang magbayad ng karagdagang halaga ang karamihan kaysa gumasta ng mas malaki kung mawalan sila ng kuryente. Ensure sa ILP program is yung rate. Now, the rate kasi that was applied before and approved by ERC only compensates for the use of fuel. Now, ang mga industries kasi and mga establishments and ILP participants are saying na kung fuel lang ang makompensate sa kanila, yung depreciation ng kanilang generator. Yung maintenance, hindi kasi kasali eh. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky De Guzman.